Magandang araw sa lahat. Anong mga kabutingting? May gagawin na naman tayo dito. Dito yung gagawin natin. Hindi muna tayo magto-troubleshoot. Mag-tutorial muna tayo kung paano mag-assemble ng cylinder head ng WEB 100, Rose C125, tsaka XRM 110 o sa lahat ng China Motors na katulad nito na nasa 100cc at saka sa 110cc. So dito mga kabutingting, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano natin ito i-reassemble. Dito itong hinawakan ko, ito yung camshaft at yung pinihit-pihit ko ng konti, yan yung inikot-ikot ko. Yan po ang ating compression release. Isa po yan sa pinaka-importanting pisa dito sa ating motor na kailangan nating malaman at maitama natin yung pag-assemble natin sa ating compression release at sa ating compression stopper. Yan naman po yung ating rocker arm. May rocker arm pin. At ito po yung ating compression release stopper. Yan po. Kapag hindi po natin yan na-install ng maayos, sigurado hindi ka talaga bibigyan ng tamang andar ng ating makina. Simpleng-simple lang po ginagawa niya. Ang trabaho niya ganyan lang po. So bali dito, matapos natin na may pakita, napalitan na rin natin yan ng bagong bearing. So ito yung unang tatrabahuin muna natin. Yan, lagyan muna natin ng konting lubrication yung ating mga bearing, kasi alam naman natin na isa yan sa pinaka bago mandar yung ating motor, hindi mo muna yan mapasukan ng oil. Kailangan pa yan ng pump mula sa ating makina bago dumating ang oil mula sa ating makina. So yan ang unang in-install natin, yung kanyang camshaft. Make sure lang po na naka-baon yung camlob sa ilalim. Diyan, yung camlob niya. Tapos yung kanyang compression release, bali nandyan sa nakatutok. So bali po yan mga kabutingting, hindi ko kinapakita kung paano natin in-install yung kanyang intake valve at saka exhaust valve at saka yung valve spring. So sa pag-assemble ng ating compression release stopper, hindi po siya dapat nakakaganyan. Baliktad po yan. Hindi po yan ang tamang posisyon. So bali yung po ang tamang posisyon is nandyan. Kailangan po nakatutok din yung ating compression release stopper sa ating compression release mismo ng ating camshaft. Pero bago natin ikutin yung camshaft, pihitin muna natin pa counterclockwise. Dyan. Yan yung example ng ating galaw ng ating camshaft. So bali yung ating compression release stopper, dyan lang yan. Bali yung face ng ating compression release stopper naka face po mula sa ating kaliwa. So bago natin lagay yung compression release stopper, install muna natin yung kanyang rocker arm. Yan lang po. Sa pag-install po ng ating rocker arm, medyo minsan pahirapan kasi bago mo na valve lock yung ating mga barbula, minsan nag-iiba talaga yan ng valve clearance. So sa pag-install ng ating rocker arm pin, makikita naman natin, tingnan mo natin sa kanyang gilid, may thread yan. Yung may thread, yan yung panghuli ipapasok. So bali yung walang thread, doon yun sa pinakauna. Yan, medyo ganyan po, medyo pahirapan yan makita nyo dahil nagkaiba na po yung kanyang valve clearance. So kailangan nating luwagan yung ating tappet screw. Yan po ginagawa natin, niluwagan po natin tappet screw. So bali Honda yung trabaho natin. So bali 9mm yung back range na ginagamit natin. Luwagan natin kunti yung ating tappet screw. Ganyan lang. Bali ganyan lang po kasimple siya. Kapag hindi pumasok, di wag pilitin. Pukpukin ng mahina, wag mo lang lakasin. Tapos dahil alam naman natin na kusa yung papasok. Pero dito sa atin, medyo yung ating rocker arm pin is medyo luma yan. Kasi yung makinang ito na ipinapakita ko sa inyo, ito yung makina na matagal lang natutulog sa loob nito ng 3 taon. Sa katunayan,
yung mga pisa niya. Ganyan lang yan mga kabutingting, pasensyahan lang talaga. Kapag pukpukin mo, medyo hinaan mo lang kasi darating din ang panahon, sa kantang pagdating ng panahon papasok din yan. Ganyan lang yan. Kailangan talaga ng matinding pasensya, dahil kapag hindi ka nagpasensya, magpapasensya ka talaga sa may-ari, kasi alam mo na masisira yung makina kapag pinilit mong ipasok. Iiyak yan. Kaya medyo habaan natin ang pasensya, ganyan lang. Tiyagaan lang talaga yung trabaho natin mga kabutingting. Tiyaga plus pasensya equals tamang gawa. Yan po ating formula. Sabi nga ng ating idol Matsuki, labnot dalaibot. Ganyan lang po yan. Yan, makikita natin na tapos na. Lagyan na natin yan ng right side cover. Yung bolt pala ng ating right side cover is 6mm, 6x25 ata yan. Yan po mga kabutingting, tapos na po yung ating trabaho. Pero may nakita tayong mali. Umatras konti yung ating camshaft, pero madali lang naman yung ayusin. Tanggalin lang mula natin yung dalawang bolt sa ating cover, tapos pwede na natin iusog yung ating camshaft. Ang importante po dyan, final checking muna bago natin i-assemble yung mga piyesa ng ating motor, para makikita natin kung may mali ba sa paggawa natin bago natin yan i-assemble. Paano yan po? Hanggang dito lang ang ating video ngayong araw. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat po sa ating mga subscriber. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga silent viewers, paki-like naman po kung nagustuhan yung ating video. At kung gusto nyo po ng mga ganitong video, maaari nyo po akong i-subscribe at i-hit yung ating notification bell. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Bye-bye!